Okay, isang mapagpalang araw po sa lahat at bago ako bumati at magpatuloy ay babasahin ko muna sa inyo ang magiging content natin mula sa katanungan ng dalawa nating subscribers. Ang una ay si Ground and Pound. Sabi niya, salamat po sa video, dagdag kaalaman po. Pero matanong ko po kayo, ang Class A po yung 1911, hindi po ba pwede yung plus P na bala kahit 18 pounds yung recoil spring? Okay, ang tinutukoy niyang class A ay yung mga yaring Danau. Okay, so ayan, kung pwede ba daw gamitan ng P plus na bala at 18 pounds na recoil spring. Okay, yung isa namang nagtanong ay si J. Nor Pasagi. O tungkol pa rin ito sa Danau. Ang sabi niya, Sir, may Danau po ba na maganda ang bakal na ginagamit? O yan ang isa pang tanong. So, magka-relevant sila kaya pagsasabay na natin yung sagot sa kanila. Okay, at gusto ko lang kayong pasalamatan sa inyong pag-share ng ating mga videos dahil nakakadagdag kayo sa ating mga subscribers. At maraming salamat dun sa mga hindi nag-skip ng ads dahil nakakadagdag kayo sa ating revenues. Kaya po ako gumawa ng YouTube channel ay para madagdagan at mastustusan natin yung 6 na estudyante natin na mga anak na single parent na ating tinutulungan na mabigyan ng allowance sa kanilang pag-aaral. At maraming salamat din do sa mga nagpadala dito sa GCash number. Sana may mga magpadala uli para madagdagan yung ating mga bata. At huwag po ninyong tawagan yung number na yan. Yan po ay anak ko na aking tresorera. At maraming salamat din do sa nagpadala sa ating premiere videos. Sumasaludo ako at nagpapasalamat kay Noli Peace America ng Virginia, USA. Malaki na ang naitulong mo, sir, sa ating mga estudyante. At sa mga pinadala mo ay nakabili na tayo ng mga school supplies ng mga bata. At yung huli mong pinadala ay idadagdag natin sa kanilang mga allowance. Okay, kaya ang dalangin ko sa iyong buong pamilya ay pagpalain kayo, bigyan ng mabuting kalusugan at ang Panginoon na ang bahalang gumanti sa inyong kabutihan. Sana marami pa ang gumaya sa iyo. Okay, at salamat din kay Jubil Platon Biumay ng Riyadh, Saudi Arabia. Okay, punta na tayo sa ating topic. Sir, may Danau ba na maganda ang bakal na ginagamit? Okay, itong katanungan na ito ay mahirap ito sagutin. Dahil sa dami ng gumagawa ng Danau, ay hindi natin alam sino makakasagot niyan. Kilala ba natin yung mga gumagawa doon at tatanungin ba natin kung anong mga bakal ang pinagagamit ninyo? Ay sa halagang 5,000, 8,000, 10,000, ang tingin ninyong bakal na ginagamit nila, common sense. O sige, makakabili kayo ng napakamurang baril. Sa palagay ninyo, anong bakal ang ginagamit nila? So, hindi natin malalaman kung maganda ba talaga ang mga bakal na ginagamit nila. Dahil nga po, lagi kong sinasabi, at lagi rin tayo nababas dyan sa mga topic na ganyan, marami po ang gumagawa ng Danau. Hindi lamang po yan na isang pamilya. Napakarami po ng mga yan. Kaya sumikat ang paggawa dyan kasi pinagkakakitaan, yung ibang mga pamilya ay gumawa na rin. Okay, yung isa naging helper ni Juan. Ngayon si Pedro, nung marunong-runong na, gumawa na rin siya ng kanya. Kumuha na rin siya ng mga helper, yung mga anak niya. Mga pamilya niya, yung mga pinsan niya. Tapos nung marunong na, nagkanya-kanya na. Kumalat yan na parang kabuti sa buong Danau. Ang Danau po ay isang bayan sa Cebu. Yan, Danau na yan. At ang naging kasama kong taga Danau dito sa aming kumpanya ay 2 na. Kaya alam ko mga istorya niyan.
Pag nagkakahigpitan, pumupunta sila sa bundok, dala-dala nila yung kanilang mga martilyo, kikil, lagari, yung barina na walang kuryente. Ang barina nila yung iniikot lang na ganun. At nakakagawa sila ng baril, talagang magagaling sila ng baril dahil sa kakulangan ng mga gamit. Ay kung ako ang gagawa ng mga manual na ano, hindi mahirap kayang gumawa ng mga ng bakal na ang gamit mo lang ay mga kikil, martilyo, lagari, ay gagawa ka ng matigas na bakal. Siyempre, pipiliin mo na yung mga malalambot na bakal, yung mga mild steel na. Oh. At saka yung mura, sila nga, ang karamihan sa kanila, naghahanap lang sa junk shop ng mga bakal. Kasi nga, mura lang yung ano nila. So, hindi natin alam sa kanila kung maganda ba talaga yung bakal na ginagamit nila. Siguro kung ikaw ay magpasadya kay Juan at magdala ka ng bakal doon na maganda at igawa ka niya, ayun, pwede sigurong masabi natin na maganda. Kaya wala pong makakapagsabi na maganda ang bakal ng Yarindanao. Pero sa karanasan ko, wala pa akong nakitang magandang bakal dahil nag-umpisa rin ako dyan eh. Diyan ako din natuto ng paggagawa ng baril eh. Malaki rin ang utang na loob ko sa mga Yarindanao eh. O bakit ako bibili ng mga mamahalin na baril tapos pag-aaralan ko lang? O di siyempre doon ako sa mga murang baril. O malaki utang na loob ko dyan. Kaya alam na alam ko ang mga bakal niyan. Wala pa akong nakita na Danao na maganda ang bakal. So ayan. So wala po talagang makakasagot niyan na kung maganda ang bakal. Ang tanging makakaalam lamang niyan ay yung gumawa ang makakasagot ng iyong katanungan na yan. So, hindi ko masasagot na maganda yan. Pero sa aking karanasan, wala pa akong Danao na nahawakan na maganda ang bakal. Puro yan ay mga ordinaryong bakal at mga mild steel lang. Kung meron kayong nakita na maganda ang bakal, ay sa inyo yun, kayo. Pero ako, kung akong tatanungin ninyo, wala akong nakita o nahawakan pa na ano. At noon kasi puro mga Danao ang ginagawa ko. At ako'y gumagawa din ng sarili ko noon. Pero pang sarili, hindi man pambinta. Okay, gumawa ko ng sarili kong baril na pang ano. Noong una kaya ako'y kumbaga pinag-aralan ko lang. Kaya ako naging gunsmith dahil wala ngang school sa Pilipinas. So, diyan ako natuto. At nung natuto na ako diyan, pinag-aralan ko naman yung mga original at pinagkumpara ko. So, nakita ko na napakalaki ng diferensya. Oh, ay bakit ako mag-aano dito sa mga ganitong ano? Hindi nag-upgrade ako. Doon ako sa mga ano, bumili na ako ng sarili kong baril na original at doon na ako nag-umpisang maging professional gunsmith no ako nag-abroad na. Dahil year 2000 ako ay pumasok na sa abroad sa Riyadh bilang isang gunsmith sa Al-Hadaf Company. Company na yung pinasok ko. Wala akong karanasan na gumawa ng baril sa Pilipinas. Direct agad ako sa abroad. Yan ang aking karanasan. At hindi ko hinangad na gumawa ng mga illegal para pagkakitaan. Ako'y gumawa pang sarili ko lamang. At ako ay tumatanggap din sa mga kaibigan ko ng mga repair, mga military, police, dyan. Natuto rin ako sa mga ganyan. Pero, yung sa mga civilian, ay delikado. Wala akong kakayahan na kumuha ng license. Mahirap. So, may nag-offer sa abroad. Doon sa abroad ako talagang nahasa ng paggagawa ng baril. So, hanggang nakarating ako dito sa Kuwait, 2004. Hanggang ngayon, andito pa ako. Yan ang karanasan ko. Sa mga Danao, wala akong nakitang matibay na bakal. O so puntahan naman natin yung katanungan ni ano. Yung katanungan naman ni ground and pound. Okay. Yung mga class A naman. Ang ibig sabihin naman ng mga class A, yan yung mga gumamit na ng machine. Mga gumamit na ng machine. Kasi nung may naging kasama ko dito na sila ay nagtatag ng kanilang organisasyon na World
Okay, siya ang naglakad ng mga papel noon. Naging legal sila. Pero sa katagalan, binigyan na sila ng gobyerno ng mga makinarya. Meron na siyang milling machine, meron na silang mga engraver, meron na silang mga shaper, may mga lathe machine na sila. Binigyan na sila ng gobyerno. Pero sa katagalan, nagkanya-kanya rin, kanya-kanyang palusot. Yung gawa nila, hindi binibigay dun sa organisasyon, kundi pinapalusot din nila. Ay kalaunan, nagkawatak-watak din sila at ngayon ay wala na rin. Sayang lang yung pinuhunan ng gobyerno sa kanila. So ayan, dahil merong isang congressman na tumulong sa kanila nun. So, yun. Ngayon, yung mga yan, yung iba, pumasok na sa mga legal na factory. Kamukha ng Armscor, kamukha ng Rock Island, at yung iba, ito ay hindi kasali yung mga yung mga company na legal manufacturer, kamukha ng hindi kasali sa class A yan ha. Yan ay world class yang mga yan. Hindi man yan class A. O kamukha ng RIA, Rock Island, Armory. Yan ay mga world class. Hindi man yan class A. Yan yung mga nag-i-export na yan at lumalaban na yan sa competition sa buong mundo. Kaya yan ang ipinagmamalaki ng Pilipinas. Yung iba napapunta na dyan, nagagawa na sila. Basta't naging legal yung ibang magagawa. Yung iba naman nagsarili. Gumawa ng mga class A dahil nga marunong na rin silang gumawa ng marunong na rin silang operate ng mga machine. Yan ang mga class A. So, ang tanong, hindi pa rin naman natin alam ang niya. Dahil wala nga silang company, hindi rin natin alam ang bakal na ginagamit nila. Kaya hindi rin natin masasagot. Ang masasabi ko, pwede mong balahan yan. Ang hindi ko masasagot ay kung yan ba ay tatagal. O kung yan ba ay matibay. Yan ang hindi ko masasagot sa inyo. Kahit pa yan ay dumaan sa mga machine, wala pa rin yung quality control. Hindi rin natin alam kung anong bakal ang ginamit niyan. Dahil nga walang company yan Underworld nga yan Paano natin malalaman na anong bakal niyan? Meron ba silang quality control? Sila rin ang quality control niyan. Kamukha niyan, bibenta sila ng mga 5,000. 1911, 5,000, 8,000, 10,000. Mga ganun ang presyuhan. Ano ang bakal? Hindi natin alam ang bakal na ginamit nila dyan at kung paano nila hinardin yan. So, wala talagang pagdating sa mga illegal na baril, walang makakapagsabi na kung kagaano yung katibay. Walang makakapagsabi dyan kung gaano katibay yan. Ang tibay po ng baril ay nasusukat sa dami ng bala na ipinutok. Kung kamukha dito sa amin, umaabot ng 20,000, 30,000. Hindi na ma-record yung iba, sa dami na. Yung ibang baril dito, 20 years na, 10 years na, inabutan ko pa. Nasisira, pero kaya nga may gunsmith nare-repair. Pero, ang masasabi ko sa mga original, ay talagang matibay ang mga bakal. Hindi kamukha ng mga ordinaryong mga bakal. So, yan ang kasagutan ko dyan. Pwede ninyong balahan yan. Pero hindi ko masasabi na yan ay makaka 10,000, makaka 5,000. Hindi ko masasabi yan. Dahil hindi ako ang gumawa niyan. Kung ako ang gumawa niyan, alam ko ang bakal na ginamit ko, masasabi ko sa iyo, magagarantihan ko sa iyo 5,000, 10,000 na rounds. Hindi naman ako ang gumawa niyan. Hindi naman natin kilala si Pedro na gumawa niyan. Wala naman siyang company. Hindi siya nakaregister sa DTI. Pag nasira yan, saan natin siya hanapin? Yun ang diferensya niya ng mga original. Hindi kamukha ng Armscor, hindi kamukha ng Rock Island. Pag nagka-diferensya, punta tayo sa kanila. Yung gawa mo na sira, protektado tayo ng DTI, mga consumer.
Basta't legal yung ating mga gamit, protektado. Ay hindi tayo pag bumili tayo ng mga danaw ng mga kahit pa class E yan, hindi tayo protektado ng DTI. Mahuhulihin pa tayo. Oh, mahuli pa tayo. Wala namang mga ano yan, wala namang mga tindahan yan. Yan ay may mga ahente lamang na mga nagbibenta ng mga patago. So, paano natin magiging malalaman na matibay yan? So, kung ako ang tatanungin ninyo at marami na rin nag-comment sa akin na talagang nagsisi sila. Marami nag-comment sa akin. Basahin niyo mga comment yan, yung mga nakabili ng ano. At sinasabi ko rin, ay hindi rin yan reliable na pang home defense at pang self defense. Kung ako ang inyong tatanungin. Hindi rin yan. Dahil mas maganda, bakit kanyo? Ay illegal yan eh. Oh, kahit paggamitin ninyo, paano mo masabing self defense yan? Ay illegal nga yung baril mo. Di makakasuhan ka pa rin dyan. Hindi po yan hindi po yan yan po ay labag sa batas. Kaya nga ako ay nag-abroad na rin eh. So wala talagang makakapagsabi. Maliban lamang yung gumawa niyan, hindi naman natin kilala yung gumawa niyan. Wala nga company eh. Hindi ka mukha ng arms corps yan. Matatanong natin ng arms corps. O pag may gun show, pwede tayong magtanong sa kanila. O pwede tayong magtanong sa Rock Island. O may mga representative sila doon. Kung anong baka lang i-explain sa atin kung anong baka lang ginamit yan, anong mga ano niyan. Mga ganun. Eh, sila naman ay, yan ay mga underworld nga, patago-tago yan eh. Oh. Kung titingnan natin yung mga gawa nila, magaganda, mga panlabas, parang babae na minikapan, pero ano yung nasa loob niyan? Okay, so yan ang kasagutan ko dyan. Pwede ninyong balahan yan ng P+ at pwede ninyong lagyan ng 18 pounds na spring. Ang tanong ko sa inyo ay, tatagal ba yan? Hindi ba yan sasabog o hindi ba yan kakayanin ba yan? O, yan ang tanong dyan. So, pagdating sa ganyan, pagdating po sa mga unregistered na mga magagawa, hindi ko po masasagot yan. Magtanong kayo sa mga sa mga baril na mga legit na mga manufacturer, masasagot ko yan. Pero pagdating sa ganyan, kamukha ng mga nagtatanong sa Glock, mga nagtatanong sa Cecil, mga nagtatanong sa ibang caliber, Smith & Wesson, may karanasan ako dyan. Mahirap naman tayong sumagot dun sa isang bagay na wala naman tayong karanasan. Na hindi naman natin wala rin naman tayong mabasa niyan sa Google. Kundi ang mababasa lang natin niya puro illegal manufacturer, puro mga illegal na ganun. Hindi rin naman niya sasabihin ko ano mga bakal ang ginamit diyan. Kundi yung naging kasama ko dito, ginagawa nilang mga baril, mga kabili, mga piyesa, yung mga construction materials eh. Paano natin yan? So, hindi talaga natin yan malalaman kung gaano katibay ang mga yan. So, yan. At bago tayo magtapos ay sana wag na ninyo akong tanungin dyan tungkol sa mga danaw at sa mga dahil wala akong masasagot sa inyo na eksakto pagdating dyan. Okay, so marami na tayong videos tungkol dyan. At siguro, hindi na ako gagawa ng sunod dyan. Kung tatanungin ninyo kung kagaano katibay yan. Mas maganda, tanungin ninyo kung kakilala ninyo yung gumawa niyan, sila ang makakapagsabi ng kung kagaano katibay yan. At sila rin ang makakapagsabi kung may guarantee ba yan. Okay, so yan. At bago ako magtapos ay shout out sa mga taga Pinamalayan Oriental Mindoro. Meron kami dyan bagong Papa Burgers. Yung dati kong machine shop sa Alvarez Street, Pinamalayan Oriental Mindoro. Tinayuan ng aking bunsong anak na si Elmer Jr. ng Papa Burgers. At bisitahin ninyo yan. Sa halagang 40 pesos ay mapapaburger talaga kay sarap. Buy one, take one. Okay, maraming salamat sa mga taga Pinamalayan Oriental Mindoro. At yung ating
community spotlight ay shout out kay Milo Maranan, meron kang 50 engagement. Shout out kay Kuya Alex Vlog, meron kang 9 engagement. Shout out kay Bobby Obillas, meron kang 85 engagement. Shout out kay Adonis Pitogo, meron kang 1 engagement. At shout out kay Tommy Aparachi, meron kang 100 engagement. Okay, maraming salamat sa inyo. Mag-like lamang at mag-share ng ating mga videos, mag-comment para mapasama rin kayo sa ating mga community spotlight. Thank you very much. God bless us all.